Magandang umaga po. Nung umpisa pa lang ito, nung nag-assume ako ng office, gusto ko nang pumunta doon kasi nababasa ko na lumalala yung problema as each day passes by. And last 2 weeks ago, sabi ko sa kanila, I will leave for Riyadh within 72 hours. Hanapan niya ako ng eroplano pati pera. Actually, you have to inform the embassy of Saudi Arabia. But for the nuances, hindi naman nila sinabi wag. Ang totoo sabi nila na okay man, hindi ka naman kailangan pumunta dito kasi lalabas na wala naman silang ginagawa. So, kailangan pumunta pa ako. Parang hindi maganda tignan. So, inassess namin yung sitwasyon. Hindi naman sila nag-ayaw. So, sabi nila, yung postpone your trip for a better time. Kaya sabi nga nila, tinutulungan ko naman lahat. So, I sent several officials of workers in the government. Ay pinadala ko si Bebot, sabi ko, Bot, mauna ka na. Then Yasay was also there. And in addition, I commissioned Mamunjong, isang Maranao, pati isang brad ko na Maranao rin, si Mamao. So sabi ko, tulungan ninyo doon sa ating mga kababayan. But we are ready or anytime, pagkailangan, sabi ko, nag-okay ang PAL pati Cebu Pacific that they will send immediately upon notice aeroplano. Sabi ko, walang problema. Na kung meron pang gustong umuwi dito, lilipad ulit yung aeroplano na yan. Kaya lang, gusto kong magpakita sana doon, magpapapel. Sinabi nila wag kasi hindi naman sa talagang desperate ang situation at may mapapahiya. So sabi nila, wag na muna. Gusto kong pumunta talaga doon. Noon pa. Mabutit na lang, dumating naman kayo. Ayos naman ang kalagayan ninyo except for 1 or 2 who died. Well, I'm sorry for that. Ginawa man namin ang lahat ng magagawa namin. But we have the money, we have the contingency, and we have the means and resources to do it. Baski pabalik ng araw-araw. Walang problema yan. So kung ano lang ayusin doon, kailangan dapat maayos yung exit visa, ni-waive naman yung penalties, so wala nang problema. Ngayon, it's just a matter of time and motion. Kailan tayo alis, tapos gaano katagal, pabalik dito na paikot-ikot para madala kayong lahat dito. We are not so bad actually naman ang ekonomiya natin. Maghintay-hintay lang kayo ng, bigyan mo lang ako kunting panahon. Paayusin ko lang ang ekonomiya. At may opportunity for you to work here. We are not really exceeding the expectations, but we are on target sa ating growth. We have hit a phenomenal of 7, but it's not something to crow about. We have to do more. And paano natin pabilisin para maraming pumasok na negosyo, just like in Saudi Arabia. Maraming mga negosyo doon, investments. Kaya lang tinamaan tayo ng bagsak ng oil. Alam mo kasi pagka yung negosyo mo dependent sa oil, yan ang problema. So ang volatile dyan itong langis. Otherwise, it could be very hard to get. And at times, there's a glut. And even if there's trouble, sumusubra naman yung gasolina. So it has affected. Pagka hindi na kumikita yung negosyo, yun ang mangyayari. So ngayon, take time to reassess yourself. Maybe you can, we are starting to, saan siya, itong small, medium and small enterprises, nag-uumpisa na ako. Binuhusan ko ng pera yan. Makahiram ka, but you have to go to the Department of Trade. Mahusay ang tao dyan.
yung nagdala nga ng gogo negosyo noon. Makahiram ka ng pera at makapag-start ka ng negosyo mo. But I really do not know the wherewithals of how to get it, how many persons should be granted. Pero meron yan. Take advantage of it. It's for everybody. Yung small scale. Yung namang assistance ninyo, we will try to do. Meron mo kayo matanggap, but in addition to that, aalis ako ng Zamboanga kasi sinong moro dito sa atin? Sige naman away doon. Saan ka? Tausugang. Sana huwag na lang pupunta ako doon. 5 yung 15. Is that the word? 15 yung patay na sundalo. So magbisita ako doon. Sayang ang pera. Gastos mo ng bala, bigay mo lang sana sa tao. I mean, I'm talking now to the MIMN. Kung plansya ko ito, pag federal tayo, minus yung constitutional na ayaw ng mga senador, pati congressman, ipasok na natin. Yung teritoryo, bigay na natin sa bibil. Sang-ayon ako doon, walang problema. Sinor, nag-usap kami kagabi, gusto niya sa Kuala Lumpur, yung OIC, at sabi niya, 2 araw magpirmahan na tayo, tapos ng away. Interesado ako kasi bakbakan dyan sa hulo hanggang ngayon. Sayang yung pera, sayang yung bala, ipatay mo rin sa kapwa mo Pilipino. Kung mga komunista pumayag na, baka dito sa panahon ko, kung maawa si Allah, mayroon tayong magandang swerte sa buhay. It's really a question of crafting the state. Marami kasing bukol, away, tapos ekonomiya, mayroon namang abusayap na ayaw maniwala. Maraming bukol, pag nahihilot mo to, pag naayos mo to at gaganda, gaganda ang buhay natin. Just a matter of itong drugs. Pati ako, hinihabol na ako ng United Nations. Kaya magawa natin ang sarili natin. Pinapakialaman tayo dito. Sabi ko, lilinisin ko to. Because, if I do not interdict or cannot stop the drug problem now, kung hindi ko makayanan to, hindi ako nagyayabang. Yung kung yan lang sa makita mo mga politiko, walang makagawa niya. Walang may kaya niyan. Kaya ito, naumpisahan ko na lang rin, tatapusin ko na lang. Hindi na bali kung pag nakulong ako, bisitahan ninyo ako doon sa Monte. Dala kayo ng droga, ako na naman nunong doon. Kaya lang, isipin mo lang ating bayan, parang bula, may maraming bukol. Ayusin natin itong bukol. Ano biro na bukol? Ekonomiya. Especially economy, even sa drugs. Kasi pa ang poverty level, ang medyo tinatamaan, ba't wala akong magawa? Hindi ka pwede magsabi, wag yan siya kasi wag natin na hiritan kasi ito, mahirap lang kasi, dapat iba. Walang ganon sa batas. Lahat yan lumalaban pag nakatirik na. Hindi yan hindi alam ng lahat. Pag nasa droga yan, kayo kung nakasubo kayo, alam ninyo. Lahat talaga. Nung isang araw, punta ako, 2 pulis. Araw-araw may 2 ako, either military or police, o police, military na tinatamaan sa droga. Every day. So ito ngayong nawalop tayo ng 15. But field report naman is about 23, 24 kanila. We do not enjoy killing people. I do not enjoy this war. I hate to sign documents that would procure things that would just kill or maim your citizens. Hindi ito ang laro na gusto ko. Gusto ko maghanap ng ibang kalaban. Huwag yung Pilipino. So kaya ko every time we make decisions, nasasaktan ako. Pati ang lola ko maranaw. Ang lolo ko sa kanyang Chinese. Nasasaktan. Tatay ko si Buano.
masakit sa akin na nung kita mo na may papatayin dyan na tao, hirap kayo, tapos nandito pa. Kung ayos ko lang kasi ito, ang Mindanao holds the greatest promise. Agriculture. Sobra-sobra talaga ang lupa. Kaya pinabigay ko na yan, sabi ko ito, no, mga NPA, mga komunista, walang problema. Mag-land reform tayo. Karami kong lupa sa Pilipinas, ibigay sa inyo. Just be sincere and if you really want peace, more than you, I need it for my country. So, hindi na magtatagal. I-take up ako ng Zamboanga, Davao, then I have to prepare for the trip to Laos. Punta akong Laos kasi may ASEAN. Punta mo ng Brunei, Laos, tapos Indonesia pabalik. Meron rin tayong priso doon, marami. Drugs, pati si Veloso. Ewan ko kung anong, I'm praying that I could do something for her. But anyway, the guys beside me, ito magkakilala kaming lahat. Ako talaga ipagbalaki ko kasi ito, si Jun Yasay was my roommate nung sa law school pa kami. Si Bebot naman, kaharap naming kwarto. Ang kakwarto niya, yung BIR ngayon, mahusay rin yan. Honest, bright. Ang may diferensya lang dito si Bebot, maraming uyab. Kasi ang tingin sa tao, ako lang. Mag-prank ka ako, huwag kayo magalit. Totoo eh. Totoo talaga. Hindi ako pabiro. Baka nagkaroon rin kayo ng uyab doon sa Saudi. Ito si John, nakadalawang asawa to. Huwag ka lang magalit, John. Si Bebot, nauna. Dalawa rin asawa niya, pati ako. Akala kasi ng mga tao, Duterte lang yung... Ang nauna si Yasay. Totoo, tapos Bebot. Alam ko kasi yung unang asawa niya, ako pa yung ninang. Tapos nagpangalawang asawa, huwag kayong mag-ano na, ako lang si Duterte yung gano'n. Hindi lang nyo alam. Lalo rin itong mga pulis po talaga. Ginawa ito hindi mag... So I have to ask for the indulgence. I'm leaving but may kunting pera ako para pang pamasayo, ano? Magkano? 10 million each? Magkano? Ha? Hindi, may 5,000 ako for each of you. But anyway, kung talagang ganito na lang, kung talagang medyo hirap ka, even to survive to eat, let me know. Let me know. Kasi kung talagang sirado, then enroll ko na lang kayo sa 4-piece. In the meantime, we have a little, but yung bigas mo, meron ka. I-compulsory na lang kay ilagay ko. Until such time, just don't be a liar. Sabihin lang ninyo ang totoo. Pag may trabaho na kayo, then I'd stop the assistance in the meantime. In the meantime, I'll give it to you. Para may, sigurado may bigas kayo sa mesa ninyo. Tawagan mo. So, tawagan mo lang ang 8888. Tapos isabi lang ninyo. Ang problema kasi niya, maraming to talagang Pilipino. For all of the good intentions, may 888 ako. Para makatawag kayo, baski anong klaseng problema. But primarily, para yan sa graft and corruption. Sinadya kayo kasi dito. Ngayon naman, pag kayo niya magtanim ng balak, yung mga ganon, yung mga papel ninyo, hingihan kayo, basta sa panahon ko ha, sa panahon ko nandito si Bebot. Wala ng korupsyon, walang hingian. Sigurado yan. At sabi ko kay Bebot, yung overseas employment niyan, dyan sa mismo sa building na maglagay ng mga booth ang BIR, police,
Puro computer na, puta karami kong computer binali. Bakit hanggang ngayon? Pag sumobra ng 3 araw, ngayon, ganito yan. Kung may kailangan kayo, pumunta kayo sa iyong opisina. Tapos sabihin mo, ma'am, pupunta ako, ganito ang sitwasyon. May nagkuha sa akin, then we will check the recruitment. Yan ang mga animal dyan yung recruitment dyan. Dyan ako talaga galit. Kami na, bahala, tulong mo lang. Pupunta ako sa ganon. Ikunan ka ng data. Then, ikaw mismo, bigyan ka ng listahan. Sinabi ko sa lahat ng departamento, lahat sa gobyerno, bigay mo lahat yung shopping list. Yung listahan na kailangan mong i-produce. Ito, produce mo, birth certificate, gano'n. Ngayon, pag-produce, yung birth certificate nandiyan sa National Statistics and Census. So, do you have an office there? Sabi ko kay Bebot, just across or whatever, yung tao, yung walking distance lang, kunin mo. So, doon mo kunin ang clearances mo. Either in the same building or a building adjacent, a mere walking distance. Paano kayo? Kasi maubos pera mo sa traffic. Diyan, sabi ko sa ayaw ko. Diyan mo nakunin rin sa labas. Pag nakumpleto mo na, sinabihan ko ito lahat na ngayon sinasabi ko. At isumbong din nyo sa akin kung hindi masunod. Lahat. Huwag ninyong dagdagan, huwag ninyong kunan yung shopping list. Problema ninyo yan kung hindi ninyo masabi sa tao. Kasi pagbalik niya, kung mayroon na yan, huwag na kayong bumalik. Bigyan kayo ng stub. O, bumalik ka dito September 2. Makukuha mo yung lahat ng kinailangan mo. Ganon ang gusto ko, walang pila. Walang magbalik-balik. Punta ng census, punta ng police. Kaya may computer. Kaagad na, umiilaw na yan. So, it should not be a problem to you. Yan ang gawin ko within the next 6 months. I promise the reform. Ang pinakamatinding away ko dito, droga. Maraming patay. Ako naman, I'm not trying to insinuate something. Pero kung may makilala kayo, mga anak, magalit lang kayo sa akin at sa mag-away lang, magsasama lang loob niyo sa akin. Avoid drugs at all cost. Kasi sabihin ng mga pipick upin ng media, avoid drugs at all cost because it could cost your life too. Ganon yan. Kasi ang tinamaan sa atin, 3 million plus, mga 700, 800, nearing to 4. That is a crisis for the country. Wala tayong pera, wala tayong... Kasi pumasok ako, nandyan yung budget for this year, which was really passed the other year. I'm operating on a budget na hindi akin. Hindi ko naman alam na, nung nagsabi ko, inipit ko na lahat, naglabasa na, umabot pala tayo ng, kita mo, even this 700,000 na nagsurin. Hundreds of thousands. Pilipino. Tapos, itong mga kriminal na lumaban, namatay, 1,600. Gawin mo ng 10,000. Linisin ko talaga to. Kasi pag hindi ko kaya, walang makakaya niya. Maniwala kayo. Pero si Bebot, pero bagay, lady killer to, hindi naman ito mapatay ng tao. So, welcome to your country at tulungan ninyo ako. Wala akong balak na maging diktador. Abogado ako. Ang nanay ko, Yellow Friday leader sa Davao. Sabihin lang, mag-Marcos, far from it. I am just doing my duty. Or else, I will compromise, makakompromiso ang next generation natin. Kung lang sino yan, mga anak ninyo, pati mga apo ninyo. Then we will have a failed country. Sabi na hindi mangyari, kanila yun. Kaya mo sila may theory tayo, kanya theory, hindi mangyari. Okay.
Eh kung ba'y mangyari? Eh kung mangyari, anong nangyari sa Pilipinas? Hindi na bali ako ang magkamali. Basta sigurado ko ang Pilipino. Kaysa magkumpiyansa ka ng ganitong milyon, tapos wag lang, ano lang yan, hulihin mo, tapos bigyan mo lang ng, bigyan ko ng doctor, nurse, building. So, bakit itong mga torpe? O bakit hindi nyo gumawa ng, sana makuha ng pera? May pera, pero hindi appropriated. Itong budget this year, sinaro ko na lang ito kaya there is no such thing as a budget for 307,000 drug addicts. I'm trying to catch up with time. Hindi ganun kasi ano ang mala ang ano ng tao. Mga people who do not understand, who not even know, then they just posit an opinion there as if they are the ex-cathedra throat of the whole situation. So, welcome. Alam ko gusto ninyong umuwi. May pupuntang, may mga taga Davao. Bulay Davao. Isa lang. Cagayan. Sana makaroon kang kakuha kayo, but try to, I will hurry up try to get something, baski umpisahan lang ninyo ngayon, para at kumpleto ninyo yung papel, at maybe next year you can start a new business. In the meantime, if it spells hunger for your family, do not hesitate to call me. 888 o pumunta ka sa Malacanang, katukin mo ito yung mga gwardiyan, basta nakaputi. Yan. Hindi yan sila bingi. Gradyo yan. Kada mo, hiring-hiringayin. Katukin mo, sabihin mo ako yung kinausap ni Duterte doon sa airport. May sabihin lang ako sa kanya. And I am now ordering them to let you in. Pag walang tao, hanapin mo lang si Mijaldea. Or pumunta ka kay department. Yes, maraming pera to, mga to, mayayaman na. Yes, noong nagmarsyalo na wala to kasi hinahanap ng police, aktivista to eh. Doon namin na. But si John is not really working here sa United States base ito. Professional lecturer ito doon. Hinila ko lang. Sabi ko, baski kunting panahon lang, tulungan mo ako dito. Bahala na ilang buwan. Pagkatapos yan, okay na. Para larga lang yung gobyerno. So, I will not stay long. I welcome you all. Assalamualaikum, my friend.